Sa mga sumasana, dalawa ang puso ko dyan. Hinay-hinay lamang po sa paghiling. Dahil sa usapang organ donation, sobra-sobra na po ang mga nagnanais mabigyan kaysa sa mga willing mag-donate. Ang transplant ay isang operasyon ng paglilipat ng ilang major organs gaya ng kidney, liver, mata at ng puso. Maaaring dahil yan sa aksidente o malalang sakit. Ilan sa mga sakit na maaaring idaan sa organ transplant ang cancer, cardiomyopathy, liver cirrhosis at chronic kidney disease. Madalas na nalalagay sa mga waiting list ang mga pasyente dahil sa kakulangan ng mga organs na available for transplant. Ang mata at puso ay maibibigay lamang kapag patay na ang donor nito. Habang isang kidney o kapirasong liver lamang po ang maaaring ibigay ng mga malulusog na pasyente. Pili lang naman din po ang mga ospital na nasa bansa natin na mayroong espesyalista at sapat na kagamitan para sa procedure ng transplant. Bago pa mauwi rito ay mayroon pa tayong mga magagawa para maiwasan ang paghina ng ating mga organs. Bukod sa pagtanda, mayroong mga habits din tayo na nakaaapekto sa pagkasira ng ating mga internal organs. Kabilang na po rito ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Factor din po ang kawalan ng regular na exercise at sapat na tulog sa gabi. Nagbubunga rin ng sakit sa organs ang pagkain ng mga hindi masusustansyang pagkain. Mas lumalala pa ito kapag hindi na ipatitingin at naaagapan kaagad-agad. Tandaan po natin ang bawat bahagi ng ating katawan ay mayroong mga mahalagang bahagi sa ating mga buhay. Kaya pangalagaan natin ito para makaiwas sa sakit at manatili tayong malusog. Para mas ipaliwanag pa yan, kasama natin si Doc Dex Macalilintal at nariyan din si Dr. Sigfrido Paloyo ng UP-PGH at National Kidney and Transplant Institute. Doc Don! Hello! Good morning. Siyempre sa kay Doc Dex din. Interesting yung napanood nating report ni Doc Dex. Pero Doc Don, matanong ko lang, kapag ang isang tao namatay na, ilang oras o pumanaw na, ilang oras yung time frame o yung allowed para masabing pwede pa natin kunin yung organ at gamitin siya as pang-transplant? I-harvest. Yeah. Depende kung anong organ yung kukunin, no? Unang-una. But generally, pangkaraniwan, you would like to, gusto mo makuha agad within 24-48 hours. 24 to 48 hours. Tapos, May pagkatapos organ- nun, saan nilalagay na yun? Yeah, meron mga ilang paraan, but traditionally, nilalagay sa isang ice box na, you know, and then there are also newer things na methods na merong machine na pwede mo ilagay yung organ to preserve the organ. Meron bang mga organ na delicate na dapat ma-harvest agad? As much as possible, as soon as possible. Yeah, meron. Lalo na yung mga heart and lung, mauuna yun. Kung mag-consent. Of course, yun. Doc, meron ding mga organs na hindi ka kailangang patay. Pwede mong, kung halimbawa, isang kidney, parte ng liver, yung mga ganyan. Yeah. Pwede yun. Yun yung mga living donors Living natin. donors, so, yeah. pwede yun. Isang kidney and then parte o bahagi ng liver. Pwede. Okay, bakit nga po ba pahirapan yung pagkuha ng mga organs po dito sa Pilipinas? Nabanggit na ni Doc Dex yung ilang dahilan, kumbaga yung limitado na transplant centers dito. Pero pwede niyo bang i-expound yun? Generally, I would say kakulangan ng kaalaman sa mga mamamayan natin. And then also sa mga ibang health workers, hindi masyadong kabisado o may alam tungkol sa organ donation. So, yun talaga. Doc Dex, meron bang qualifications para masabi na ang isang, halimbawa, kami ni Mami Chiki, yan, si Gretchen, si Justin, qualified kami, pwede kaming mag-donate ng aming organs? Yes, meron naman. At saka siguro paliwanag din sa atin ni Doc Don mamaya, yung criteria kung kailan ka po pwedeng donatean, kung kailan ka po pwede na ikaw yung magdo-donate. Saka din dito kasi sa atin sa Pilipinas, meron din tayong, minsan nakikita mo sa driver's license, di ba? Classic Organ donor. classic na ikaw ay organ donor. So, Doc Don, ako naman yung magtatanong. Kasi usually ako tinatanong. Ako naman yung magtatanong. Ano ba yung criteria? At saka, kapag ba nakita sa driver's license, kunyari, nagkaroon ng aksidente, huwag naman sana yung mga kapatid natin na aksidente, pag nakita ba doon sa driver's license na siya ay organ donor, automatic ba tinatanggal na agad? O kinukonsulta pa sa pamilya? Yeah, so great question. Yung organ donation card galing kadalasan sa LTO no? Yeah, although legally binding siya, no? But sa atin, sa setup natin, pinapaalam pa rin sa mga next of kin, no? To make sure na talagang gusto talaga nitong, brain dead na gusto mag-donate. Usually, ano po ba yung kasama doon na organs?
Depende. Meron checklist. Meron kung anong gusto kung niyo gusto mo, i-donate. pwede mo gusto mo kidney lang, gusto mo liver lang. So, pwede. pinapaalam muna sa next of kin. Yes, Wait, generally. Napaisip ako bigla, bakit mga ba nasa LTO yon? Bakit naka-identify sa ating ano? I guess kasi parang yun yung unang Pag titignan nagka-aksidente, nila. ay lagi mo kasama. Oo. Gaano ka-komplikado yung matching ng donor sa tatanggap? Hindi naman ganun ka-komplikado kasi may mga laboratorio naman na madali naman malalaman. Siguro within 8 hours, 6 hours, malalaman Sabi nila kung- mahirap daw makakuha ng puso. Yes. Mahirap in a way. talaga. Hindi ka ba nahihirapan? Hindi ba nahihirapan yan? Habang buhay nga, tinitingla ko. Mahirap talaga. Iba rin yung nararamdaman. Ayan. Hindi mo rin naman pwedeng i-transplant Hindi yung kasi ang nararamdaman. naririnig ko kasi kailangan mo pumunta sa ibang bansa para makakuha ng puso. Yung iba. Hindi naman. Sorry. Seryoso na tayo. Yung physical ng puso. Ayan. Yeah, so pwede naman, no? Pwede naman yung heart and lung, pwedeng kunin. Yun nga, liver. And then actually bitukas, intestines pwede rin. Dito sa Pilipinas, Yes. meron. May Yes, available yes. tayo. Yes. Magkano naman? Yun na. Doon medyo mabigat kasi Yung medyo pala, may oo. kamahalan dahil nga malaking operasyon kadalasan. But ang kinaganda nun, I think yung government natin handang tumulong sa mga nangangailangan ng ganitong problema. Kasi para klaruhin lang natin, Doc Dex, no, hindi naman lahat ng sakit kinakailangan ng Yes. transplant. So yun yung parang pinaka-grabe na sitwasyon. Halimbawa, yung kidney mo nagkaroon ng nag-fail. problema na ng kidney failure talaga at ang talagang resolve lang talaga ay ang kidney transplant. May mga pasyente po tayong ganyan na sa aking practice bilang nutritionist, nagkukonsulta kasi na-transplanta na sila. So ano na yung pangangalagan dapat nilang gawin. Pero kung in retrospect, makikita natin na kapag hindi mo talaga inalagaan yung katawan mo, pwede talagang mauwi sila. Tapos tinanong ko kanina si Doc Don, no, yung mga transplant, may tanning ba yan? Halimbawa, kailangan umulit. Like ang kidney, kailangan after 15 years, papalya na, may mga ganun ba? Meron, no? On the average, at least sa Amerika, no, ang average lifespan ng kidney ay mga 12-13 years. But of course, may mga pasyente tayo na mas matagal na sa Pero more Doc Don, than 12. speaking of average, price range tayo. Ano yung Mababa, pinakamababang Budget presyo? na kailangan Budget nilang na kailangan for transplant? I think, ang kinaganda niyan, ang kailangan natin maintindihan, meron kasing programa yung gobyerno, yung Z-package no, sa PhilHealth, na napapababa talaga ang So mga gastos. magkano? Ballpark. Siguro less than 600 kaya Less nila. than 600,000. Yes. Okay. Pero ito naman, Doc Don, ano yung mga benepisyo na, for example, ako maging organ donor ako. Yes. Meron ba akong mga benepisyo diyan? Well, other na makakatulong ka talaga Yes. sa yun ang pinaka-benepisyo makukuha mo. Okay. So, out of Yung, the goodness of my own heart. yes. Meron pa nagbebenta ng organs. Hindi, curious lang ako. Oh, yeah. Meron pa ganun? Hindi ko kasi alam ko may mga nababalita pero hindi ko alam kung meron talaga. Legal ba yun? Na ganyan. Bawal yun. Bawal yun. Tawag natin si Attorney Buko. Pero ang ganda nung idea ng siyempre makatulong ka. But at the same time, parang napapaisip din ako, meron ba tayong enough professionals to actually do transplants? Meron. No, sa Cebu, sa Davao, nagkaalat ang mga transplant surgeons. So, meron naman. Meron. PGH and KTI. Yes. Saka siguro, Doc, finally, yung kahalagahan na kumonsulta talaga kasi nga yung compatibility at kung yung tama yung organ, kung tama yung recipient, kailangan talagang i-konsulta yan sa professional. Yes. Sige, please, yung inyong huling message sa kahalagahan nun. Nananawagan kami sa mga lahat ng mga interesado no, na gusto mag-donate. Kindly, fill up yung organ donor card. And sabihan nyo po yung mga kamag-anak nyo na gusto nyo mag-donate para naman pagka nagkataon na kayo ay napunta sa maalanganin, at maintindihan ng inyong mga Dok, kamag-anak. huling tanong lang, yung mga tumatanggap ng mata, pero may third eye yung donor. Ayun na. Posible ba yun na ikaw bukas yung third eye mo? Ano masasabi mo doon? Mahirap ang tanong na yun. Dalawa lang naman natin. Pang-Halloween. Halloween, hindi. Halloween kasi. Yan ang isipan ni October Gretchen. 31 na yun eh. O mag-ingat na lang po kayo sa Ayan, mga tatanggapin yung donor. At maraming salamat ulit, Doc Don Paloyo ng UP PGH at National Kidney and Transplant Institute.
Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.